Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Coach Tim Cone, 9 na taon na sa Barangay Ginebra. Ben Adamos, may gustong mangyari ngayong maglalaro na siya sa Barangay Ginebra. Nitong mga nakalipas na linggo ay nagkaroon ng massive revamp sa kupunan ni Coach Tim Cone, kung saan napakalaki talaga ng pinagbago ng kanilang kupunan. Malaking sugal ang ginawa ni Coach Tim Cone sa pagkakatrade kay Stanley Pringle at Christian Stan Hardinger, dahil ang dalawang yan nga mga chong ay importante sa Barangay Ginebra nitong mga nakalipas na season, lalong-lalo na si Christian Stan Hardinger. At ngayon, nawala na si Stan sa Barangay Ginebra, ay meron namang bagong dalawang dumating na big man, si Coach Tim Cone. Yan ay si Isaac Go at Ben Adamos. Sa dalawang big man na yan ng Barangay Ginebra ay ito ang si Ben Adamos ang nakikita nating magiging main big man ni Coach Tim Cone, dahil ang laro nga ni Isaac Go ay more on power forward na may tira sa 3-point area. Ito namang si Ben Adamos ay isang sentro na may disenteng perimeter at 3-point shooting. Kaya naman mabigat ang role na gagampanan nitong si Ben Adamos sa Barangay Ginebra sa paparting na panibagong season ng PBA, dahil sa kanya nga sasandal ang kanyang kupunan sa loob ng painted area, at paniguradong nandyan ang pressure kay Ben Adamos, dahil hindi nga basta-basta yung kanyang pinalitan sa Barangay Ginebra na si Christian Stan Hardinger. Ayon naman mismo dito kay Ben Adamos ay excited na nga raw siya na makapaglaro sa Barangay Ginebra. Sa ngayon ay mabigat na nga raw ang kanilang practice, dahil marami pa nga daw silang kinakailangang ayusin, lalong-lalo na nga daw sa kanya, dahil kinakailangan niya pa nga raw maghabol sa sistema ni Coach Tim Cone na triangle offense. Ang gusto nga raw na mangyari nitong si Ben Adamos ay maging reliable big man ni Coach Tim Cone. Aminado itong si Ben Adamos na hindi niya nga raw kaya yung mga nagawa ni Christian Stan Hardinger, pero pagsusumikapan at ibibigay niya nga raw ang kanyang best para matulungan ang Barangay Ginebra. Ayon pa kay Ben Adamos ay ibang araw yung kanyang magiging role kumpara kay Christian Stan Hardinger. More on triangle offense na nga raw ang ipinapagawa sa kanila ni Coach Tim Cone, at expected nito na hindi tatagal sa kanya ang bola, dahil kailangan daw agad ipasa o hindi naman kaya itira. Nabanggit pa nga nito na less passes at more on ball movement ang kinakailangan nilang gawin. At ang isang araw na tumatak sa kanya na sinabi ni Coach Tim Cone ay kinakailangan nilang mag-focus kung anong role ang kanilang gagampanan. Sa ngayon nga mga chong ay itong si Ben Adamos ang sasandalan ng Barangay Ginebra pagdating sa loob ng painted area. Ito nga yung expected na makikipagbardagulan at makikipagpalitan ng muka sa ilalim, at hindi nga yan magiging madali para kay Ben Adamos, dahil bukod sa mga naglalakihan ang kanyang makakarap sa loob ng painted area ay nandoon nga rin ang napakalaking pressure, dahil napakaraming ang Barangay Ginebra fans na umaasa na makapagpapakita siya ng magandang performance. Ayon naman kay Coach Tim Cone sa kanyang naging latest interview ay kumpiyansa at tiwala nga raw siya sa kanyang mga players kahit napakalaki ng pinagbago ng kanilang kupunan. Natanong rin si Coach Tim Cone kung hindi ba nila magiging problema ang painted area sa pagkawala ni Stan, ay meron naman daw siyang Isaac Go at Ben Adamos na maaasahan. Maganda naman daw yung ipinapakita ng dalawang yan sa kanilang team practice, kaya tiwala si Coach Tim Cone sa kanyang mga big man. Para sa akin mga chong ay ang pinaplano ni Coach Tim Cone ay gawing European style ang kanyang kupunan. Panigurado, maraming natutunan si Coach Tim sa nakalipas na Olympic qualifying tournament kontra sa mga European teams, kung saan yung mga big man ay napaka-versatile player at mayroong tira sa 3-point area. At agad-agad nga yung in-apply ni Coach Tim Cone sa kanyang kupunan, kung saan binitawan niya yung kanyang traditional big man na si Stan at kumuha ng mga stretch big na sila Isaac Go at Ben Adamos. Speaking of Coach Tim Cone, ay kahapon nga mga chong ay ang ika-9 na taon na ni Coach Tim Cone simula nang malipat bilang head coach ng Barangay Ginebra. Napakadami ngang nangyari
simula nang mapunta ng Ginebra itong si Coach Tim Cone. Dating kangkungan, ngayon nakakapitong kampyonato na ang Barangay Ginebra sa loob ng 9 na taon. At patuloy nga na binibigyan ni Coach Tim Cone ang Barangay Ginebra ng kampyonato. Ayon nga sa naging latest interview dito kay Coach Tim Cone, ay hindi niya nga raw napansin na 9 na taon na pala siya sa Barangay Ginebra. Masayang araw si Coach Tim Cone sa kanyang kupunan na Barangay Ginebra. Ito na nga raw ang kanyang maituturing na pangalawang pamilya at ang mga natitirang araw sa kanyang coaching career ay ibubuhos na niya sa kanyang kasalukuyang kupunan. Ibang sayang araw ang nararamdaman ni Coach Tim Cone sa tuwing nananalo at nakakakuha ng kampyonato ang Barangay Ginebra at hindi niya nga raw magagawang makakuha ng 7 kampyonato sa Barangay Ginebra nang walang tulong galing sa kanyang coaching staff, lalong-lalo na yung mga players. Para sa akin mga chong, ay itong si Coach Tim Cone talaga ang winningest at greatest of all time na head coach sa PBA. Patuloy nga yan na pinapatunayan ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra at ang pinakakulang na lang talaga ay ang kanilang inaasam na Grand Slam. Para sa akin mga chong, nang dahil kay Coach Tim Cone ay nakakuha ng maraming kampyonato ang Barangay Ginebra. Actually, hindi lang pang Barangay Ginebra at PBA si Coach Tim Cone, dahil ito na nga rin ang umahawak sa ating national team na Gilas Pilipinas. At wala pang ang 1 taon simula nang i-take over yan ni Coach Tim, napakalaki na agad ng naging improvement ng Gilas Pilipinas. Para sa Barangay Ginebra Management ay napakalaki ng utang na loob nila dito kay Coach Tim Cone, pati na rin yung Barangay Ginebra fans. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo sa mga naiambag ni Coach Tim Cone ngayong nakaka9 na taon na ito sa Barangay Ginebra? Ano ang message nyo kay Coach Tim Cone? I-comment nyo lang dyan sa ibaba.